Happy New Year po sa ating lahat. Ito na naman po at meron na naman tayong paglilibangan ngayong araw na ito. Sana magustuhan naman ninyo kung ano yung aking pinaggagawa para patuloy pa tayo sa ating magbubonsai. Itong inaayos ko ngayon ay isa sa mga nauna ko ng binonsai, kaya ayan, medyo humaba na yung kanyang puno. Kaya lang medyo nakapahiga siya, kaya hindi niya na makita kung gaano kahaba. At kung napapansin nyo, medyo malaki na yung kanyang dahon or badaba. Hindi na yung gaya nung maliliit pinakapuno ng dahon. Yan, medyo masikip na linisan. Yan, hindi pwedeng basta-basta magpuputol. Kailangan talaga maingat tayo para hindi matamaan yung kanyang ubod. Kasi pag tinamaan ng ubod, yun na naman, back to zero. Kadalasan pagka nasugatan yung ubod, wala na, natutuyo na. Kaya dapat magaan lang ang kamay pagka ganyang nagpupruning. Dahan-dahan lang talaga. Kailangan ng pasensya para maging maayos ang kalalabasan ng ating binobonsai. Yan, unti-unti, dahan-dahan. Huwag magmamadali. Yan ang pinaka dyan. Pag nagmadali ka, baka madisgrasya mo pa, tama ng ubod. Yan, dahan-dahan ng singit-singit, tatanggalan ng nakapalupot sa kanya, mga fiber niya. Ayan, o. Saka kailangan mo din dyan para makuha yung nakasingit, i-bend mo rin yung i-bend din yung mga padaba. Ayan, ganyan, para lumuwag ba yung galawan mo ng paglilinis. Yan, para iwas sa tatamaan yung ubod niya. Kaya maingat na yan, parang guguhitan mo lang yung mga nakabalot tsaka dyan. Manipis lang kasi yan hindi gaya nung mga matatandang nyog, makapal. Yan, kailangan dyan, yan, magaan lang. Hindi mo kailangang idiin para hindi masugatan yung ubod niya. Di baling dahan-dahan na ganyan para mas safe, kumbaga, para magandang kalabasan. Kailangan lang talaga ng tiyaga at pasensya para sa mas magandang resulta ng ating mga binobonsai na nyog. Yun lang at maraming salamat.